I think Senator Risa had valid questions, which I would advise heads of agencies to be patient with and answer because these are all connected with the function of Congress. May karapatan si Senador Risa Ontiveros na tanungin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos magkasagutan ng dalawa kahapon kaugnay ng ilang OVP projects. Ayon kay Senador Cheese, aplikable ito sa sinumang pinuno ng ahensya na humarap sa Senado at Kongreso kaugnay sa kanilang panukalang budget. Malayo man ang inikot sa dulo, sinagot pa rin naman yung tanong. At tama at marapat lamang na yun ang dulo at maging kahinatnan nung pagdinig na yun. Na anumang tanong, dapat masagot basta't hindi ito lumalabag sa anumang karapatan na ginagarantiya ng saligang batas sa mga bisita, resource person at testigo. Dagdag pa ng Senate President, nasa pagpapasya pa rin ang chairperson ng komite kung maituturing na hindi angkop ang inaasal o usapin sa Senate Committee hearing. Siguro pressed on many sides by different groups and different people. I have no idea, quite frankly. But again, I would like to think that the Senate was merely performing its role yesterday and will continue to perform its role through our individual members. Sa kabila nito, tiniyak ni Senador Escudero na hindi makaapekto ang issue sa desisyon ng Senado kaugnay ng panukalang budget ng tanggapan ng Vice Presidente. Ngunit ngayong naisumite na sa plenaryo ang usapin ng 2025 OVP budget, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na bubusisihin pa rin ito ang mga proyekto ng pangalawang Pangulo na nakapaloob sa panukala. At the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmark na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na. Paliwanag pa ni Senador Ontiveros, kulang na ang pondo ng mga kagawaran lalo pa sa mga programa kaugnay ng social protection, pangunahin na ang tulong medikal. Sa tingin din niya ay improper request o hindi maayos na kahilingan ang 10 milyong pisong pondo para naman sa librong personal na inakda ni VP Sara upang ipamigay sa ilang mag-aaral. I think in principle, improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. Paliwanag pa ni Senador Risa Ontiveros ang pagkwestiyon niya sa pondo na gagamitin sa ilalim ng opisina ng ikalawang Pangulo ay dahil tungkol ito sa pera ng bayan at hindi tungkol mismo kay Vice President Sara Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.